Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay kung paano ba natin ma-recover yung ating file sa Microsoft Office application. So pag bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan i-subscribe and i-click ang notification bell para updated ka sa mga ina-upload ko ng video. So ano ba yung tinutukoy ko na gusto natin ma-recover yung ating ginawang file sa Microsoft Word, PowerPoint, or Excel? So ang ibig kong sabihin dito ay yung version. So example natin, ito yung original na document natin. So i-format ko lang ng konti. Lagyan natin ng Arial. Arial natin. Then lagyan ko dito ng let's say 12 para maganda yung format. So kanina hindi maganda yung kanyang format kasi may maliit, may malaki. So i-save natin. Example natin yan. Save. By the way, gamit ko ay Mac operating system and na-try ko na rin ito sa Windows. So i-click nyo lang yung save. So naka-save na to. Kung hindi pa naka-save, ilagay nyo sa proper location. Then dito ko pala sinave by the way ito. So itong pang anong niya, Office. So i-close natin. Kinapi ko lang sa document na to kaya nakabukas yan. Then ayan, i-close ko muna yung isa na to, yung original niya, close. So ayan. So example natin, bubuksan natin yung document na to. So ito yung original, tapos meron kayong inedit, tinanggal nito, sabi niya hindi siya ano yan, hindi natin kailangan yan. Then yung kanyang font size ay 12. So palitan natin ng 14. Yan, 14. Then i-bold natin ito. Ayan. So kinabukasan or sinave nyo yung document na to by accident, sinave nyo. Ayan, save natin. Ayan. Nung pagka-save natin, close natin, sabi natin na yung pala yung ano natin, may napalitan tayo doon na document na na-override natin. So na-save nyo na-override. So paano ba natin i-resolve na gusto mong bumalik sa yung previous na ginawa, yung original niya na hindi mo na-save? So ano yung tips natin? Paano natin makabalik doon? So walang problema yon. By the way, gamit ko ngayon ang operating system ay Mac. So makikita niyo rin pag i-right click niyo dito, meron din sa Windows. Then makikita niyo dito na version history. So i-click niyo yan. So makikita niyo dito na minodify ko siya a minute ago. So ang ginagawa ko usually, kinakopy ko to. Ito, kinakopy ko yan. By the way, copy paste pala natin kasi control and paste natin dito. So i-check natin yung different, no? So ngayon, i-right click ko dito, tapos view history, babalik ako dito. Yan, i-click natin yan, restore. So ang ibig sabihin na restore ay mare-restore doon sa state na yon. So no, yung kanina. So yung hindi pa natin na-modify. So open natin, verify natin, open. So kung makikita nyo, no, nung tinanggal natin ito, tapos minodify natin ito, at saka pinalitan natin ng font size na 14, tapos nagbalik na siya sa state na ganon. Kasi nagtatrabaho ako sa IT. May mga nare-receive ako na ganito Sabi niya, yung 2 days na pinagtrabahuan ko, ngayon nawala. So 2 days ang pinaghirapan niya. Excel pa yun ano natin sa Excel para makarelate kayo. Kasi yung iba talagang yung mga formula ang ginagawa nila. Matindi yung ano nila. So ito yung Excel natin. By the way, ito sabi ko, yung ka-office mate ko, ang ano niya, problema niya, 2 araw siya nagtrabaho sa Excel na yon, tapos na-override. Accidentally na-save niya yung same file. So sabi ko, walang problema yan. Mare-recover natin yan. Tapos, pag gusto nyo guys i-recover, itong file na to, i-right click nyo, tapos view history. Ayan. Kung yung file na yun, masyadong marami, halimbawa nagtatrabaho siya everyday sa Excel na yon, maaaring mahaba yung list na to. So sa sample na to, ang ginawa ko konti lang. So i-check nyo kung kailan ba nawala yung file na yun. Sabi na 2 days nung Sunday. So mayroon naman nakalagay dito na date. So i-restore nyo lang, punta kayo dito. So make sure na kung i-restore nyo, ikakopy muna to. I-copy nyo para may backup kayo. Yun ang suggestion ko. Although meron namang version dito na pwede nyong balik-balikan, sa akin,
ano pala yun, suggestion ko na i-copy na lang to para meron tayong backup. So second, pag hindi nyo ma-open dito actually, i-check nyo sa inyong online na OneDrive. So naka-online ako ngayon, kailangan nyo mag-sign in. Kung hindi kayo naka-sign in, then pupunta kayo dito sa OneDrive. So nandito ako ngayon sa specific file. Hanapin nyo yung specific file nyo sa desktop, yung nakalagay yung file na to. Then i-refresh ko lang ito kasi kinapin natin, magre-reflect dito. So meron din siyang dito. Makikita natin dito yung tatlong dot na yan. Makikita mo dito yung view history. So i-click natin yun. Ito yung mga history ng ginawa natin na document na yon. So i-close ko lang ito para i-modify natin yung Excel na yon. So halimbawa yung minodify natin yung Excel na to, sa una walang table, no? So lalagyan natin ngayon ng table. Then natin ito, po-format natin yan, halimbawa ganyan. Tapos i-bold natin. Then i-close natin. So Excel, then i-save natin muna, save, then close. Yan. So kinlose natin yung Excel na yan. So i-check natin, babalik tayo doon sa previous version natin na walang version. Ayan. Magre-restore ako dito. So yung yung original na yung data natin ngayon ay pag binuksan natin ito, ito ata yung pinaka-original na data ko, na loss siya. So anyway, balikan natin ulit yung ating experiment na history. So punta tayo dito ulit sa history. Dapat mabalikan natin yung modify na, makikita natin dito yung 10 kilobyte. So yan ang original data natin kasi mas malaki kaysa dito. So i-check natin, restore natin. So dapat makita natin dito ay yung may kulay. So yan, nire-restore niya. So kung makikita nyo naman yung view niya. So kung makikita nyo guys, na restore. Kasi yung original natin na data yung dalawa lang. Yung pinakauna ko kanina na test ko. So pag nagpunta ko ngayon sa online, dapat magmamatch sila yan. So punta ko dito sa aking OneDrive, refresh ko lang. Maaari malit dito guys. Kasi hindi siya real time yung Zinc pag mahina yung internet. So view history. Then yan. So kung gusto ko balikan dito yung mga history ko dito, kaya yan. Then ayan actually. Ayan kanina yung pinaka-test ko. So, yan ang kanyang mga history. So, pwede nyo actually restore dito. Restore or download. So, hanggang dito lang guys. And I hope may natutunan kayo sa video na ito. And huwag niyong kalimutan i-like and subscribe ang aking YouTube channel.